Magandang araw, mga ka-I Love Horror. Ako si JL, at ngayong gabi ay dadalhin ko kayo sa isang tunay na kwento ng karumal-dumal na krimen. Isang kwento ng pamilya, misteryo, at kasamaan na nanatiling walang katarungan hanggang ngayon. Ito ang kwento ng Keddie Cabin Murders, isang kasong hindi basta-bastang nakakalimutan. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Ang madugong gabing hindi malilimutan, ang Keddie Cabin Murders. Kasaysayan ng Keddie. Taong 1980 nang lumipat ang 36 na taong gulang, na si Glenna Sue Sharp, kasama ang kanyang 5 anak, mula Connecticut, patungong Keddie, isang maliit na bayan sa Plumas County, California. Umalis siya sa kanyang mapang-abusong asawa at umaasang makapagsimula ng panibagong buhay. Nanirahan sila sa cabin number 28 sa Keddie Resort, isang dating summer resort na ginawang permanenteng tirahan ng ilang pamilya. Simple at tahimik ang lugar, perpekto para sa mga gustong umiwas sa gulo. Pero hindi alam ni Sue, ang napiling lugar ay magiging eksena ng isa sa pinakamisteryosong krimen sa kasaysayan ng Amerika. Ang gabing may kasama ang kadiliman. Abril ng 11, 1981. Sa gabing iyon, si Sue, ang kanyang 15 taong gulang na anak na si John, at ang kaibigan nitong si Danny Wingate, 17 taong gulang, ay nasa cabin number 28. Sa kabilang kwarto ay ang kanyang mga anak na sina Rick, 10 taong gulang, si Greg, 5 taong gulang, at isang kaibigang si Justin Smart, 12 taong gulang, na anak ng kapitbahay nilang si Marilyn Smart. Kinabukasan, Abril ng 12 ng umaga, bandang 6:00, nakita ni Sheila Sharp, isa sa mga anak ni Sue, ang pinakamalaking bangungot ng kanyang buhay. Pag-uwi niya galing sa bahay ng kanyang kaibigan, bumungad sa kanya ang 3 bangkay sa sala. Ang eksena ng krimen. Si Sue ay nakaupo sa sofa, tadtad ng pasa, may tela sa bibig, at nakatali ang mga kamay. Si John at Dana naman ay parehong bogbog, tadtad ng saksak, at sinakal gamit ang electrical wire. Si John ay nawala ng dugo dahil sa saksak sa lalamunan. Si Dana ay pinilit na sakalin at binugbog ng husto. Sa kabila ng kalupitang iyon, ang 3 bata sa kabilang kwarto ay ligtas, walang kaalam-alam sa nangyari. Si Justin, na natutulog sa kwarto, ay nagsabing nagkaroon siya ng panaginip tungkol sa krimen. Kalaunan, sa ilalim ng hypnosis, ikinwento niya ang nakita niyang 2 lalaking pumasok sa cabin, isang may biguti at isang nakasalamin. Ngunit wala itong malinaw na resulta. Ang mga pinaghihinalaan na hindi kinasuhan. May lumutang na pangalan, si Martin Smart, ang ama ni Justin. Ayon sa ilang ulat, galit ito kay Sue dahil pinayuhan siya ni Sue na hiwalayan siya ng kanyang asawang si Marilyn. Kinabukasan ng krimen, sinabi ni Martin sa therapist niya na, "Pinatay ko siya, pero hindi ko sinasadya." Isang bagay na hindi kailanman ginamit sa kaso. Isa pang kahinahinalang bagay, ang martilyong ginamit sa krimen ay kapareho ng nawawalang martilyo ni Martin. Nahanap ito pagkalipas ng ilang taon sa isang dam malapit sa Keddie. Ngunit muli, walang aksyon. Bakit nanatiling unsolved? Lumalabas na maraming ebidensya ang hindi sinuri o naiwaksi. Ayon sa mga bagong investigator, sinadyang hindi imbestigahan ang ilang lead, at may mga dokumentong nawala. Maging ang bahay ay winasak bago pa man maimbestigahan ng buo. Noong 2016, bumalik ang interes sa kaso. Isang lumang kutsilyo at martilyo ang natagpuan, may DNA sample pa sa mga ito. Ayon sa sheriff ngayon, ang kaso ay isang conspiracy of silence. May mga taong alam ang katotohanan pero nanatiling tahimik. Ang cabin ng katahimikan ay naging bahay ng kadiliman. Ang cabin number 28 ay winasak noong 2004. Pero para sa mga taga-Keddie at sa mga biktima ng krimen, hindi kailanman nawala ang takot. Hanggang ngayon, ang kaso ay bukas pa rin, pero wala pa ring hustisya. Ang mga salitang unsolved,
cover-up, at bakit? Ay nananatiling tanong ng marami. Ang bangungot na hindi pa tapos. Mula 1981 hanggang ngayon, ang mga pamilya Sharp at Wingate ay umaasang balang araw, makakamtan nila ang katarungan. Ang mga anino ng nakaraan ay hindi pa rin lumalaya sa cabin number 28, kahit nawala na ito, ang alaala ng dugo, takot, at sigaw ay buhay pa rin. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw na ito. Isang totoong pangyayari na nagpapakita kung gaano kalalim at kadilim ang misteryo sa likod ng katahimikan. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-follow ang I Love Horror para sa mas marami pang tunay na kwentong nakakakilabot. Hanggang sa susunod na takutan, manatiling ligtas, mga ka-horror. Ako si JL, ang tagapaghatid ng mga kwentong hindi mo na makakalimutan. Until next time.